Dito ako ngayon sa car wash. Ang car wash dito, yung pila-pila din. Kasi maganda ang weather ngayon dito eh. Ako yung mga sasakyan. Ngayon, nakapila. Isa ako sa mga nakapila. Tapos sa unahan ko, ayan, nag-move siya. Mag-move na rin ako kasi may mga kasunod ako eh. Marami. Pero mabilis lang yan. Ayun, doon yung car wash. Ngayon, ang topic ko naman sa inyo, abang naghihintay ako ng aking car wash, yung mga tisay ba. Ayun, tingnan nyo muna yung paligid ko. Ayun, hanggang doon. Maganda ang weather. Ano pa lang dito ngayon eh. 4 o'clock. Medyo pagkatapos ng winter kasi, ano ngayon dito? Medyo madilim na. Ayun 29. Ngayon, ang topic sa inyo yung mga tisay. Pagka mag-ano ka talaga, jowa ka talaga ng mga tisay. Ang mga tisay kasi talaga, ano yan eh, yung syempre sa experience, sa dami ng naging jowa niyan, hindi sila katulad ng ng mga di ba yung mga Pinay masyadong yung parang pakipot. Meron na ding mga yung advance, pero ibig sabihin, hindi lahat. Ayan, at medyo gumagalaw na naman yung sakyan ko. Tuloy ko lang anyway, pagjowa talaga sa mga tisay. Tisay hindi Pinay. Ibang-iba talaga kasi ang kultura ng Tisay at Pinay at Asian magkakaiba talaga. Ang mga Tisay kasi ganito yan eh. Nag-decision sila at the moment. Yung halimbawa, gusto kanya at medyo magkakilala na kayo o kaya nagustuhan kanya. Depende sa location, depende sa kung sa workplace o sa bar o kung saan man. Depende sa kung paano mo sila ina-approach. Ngayon, ang bottom line, first date, kailangan may action. Second date, pag walang action, sasabihin niya sa'yo, is there something wrong? Yung parang insulto yun. Pagka pangatlong araw at wala ka parang ginawa at maginoo ka lang, ibig sabihin doon, ayaw mo sa rejection yun. Ayaw, nung talaga ang sama ng loob nun. Yun ang reality. Marami kasi hindi nakakaalam kasi marami ditong di pa naman nagkakajowa talaga ng tisay. Kaya pagka nagkajowa ka ng tisay, iba talaga may alam ka rin. Ngayon, ito na, nagkajowa ka ng tisay. Pero kinakailangan talaga yung may alam ka talaga. Kasi yung mga yan, sa dami ng experience niya eh. Yung alam mo, yung love making is an art. Hindi siya porket nabasa mo, napanood mo, gagayahin ko to, alam ko na. Kinakailangan talaga papraktisin mo yung nabasa mo at napanood mo at narinig mo. Kasi doon ka mag-i-improve. Pero kung basa ka lang ng basa tapos wala ka naman jowa, minsan ka lang nagka-jowa ay isa pa, hindi mo rin siya masasabi na kasi nabasa ko, alam ko na, parang gano'n. Kunwari lawyer ka o doktor ka, di ba? Nakapasa ka na sa exam, sa board exam, o ilagay mo na sa actual o sa trial court o sa operating table. Doon mo na makikita kung yung nabasa mo at napakagaling mo sa sa nabasa mo, yung sa knowledge may ka, pero yung actual, yung kinakailangan, yung galing mo talaga sa love making, may satisfy mo yung mga tisay. Kasi kung hindi, igugusting ka nila eh. So importante siya na may skill ka talaga. Saka ang love making skill siya, hindi siya natututunan na magbasa ka, pero ia-apply mo siya in reality sa totoong buhay. Talagang practice makes perfect. Para yung mga tisay, kahit na yung mga successful marriages dyan, mga celebrity, ang gaganda, ang gagwapo, bakit naghihiwalay? May pera, ang gaganda, ang gagwapo, bakit naghihiwalay? Kasi emotional needs ng babae hindi na satisfy nung lalaki. Higa, patong, sampa. Napaka-importante nung yung emotional need ng babae maipoprovide mo, lalo na sa tisay. Kasi mga tisay, pagka nagustuhan ka niyan, talagang di ka titigilan yan. Makakarami ka, hanapin ka, tatawagan, ikikwento ka eh. So yun ang difference. Kaya confidence at saka talagang practice. Talagang kailangan yung may skill ka talaga. Skill hindi yung ano-anuhan lang na nabasa lang. May skill ka talaga, practicein mo.